Meron tayong epidemya ng mga basurang videos online mga pre. No? Mga sobrang corny na videos online, mga videos na walang ibig sabihin na ina-upload ng mga Filipino sa pag-aasam na baka ito na ang susi sa nararanasan nilang kahirapan. At yun lang yung nakikita kong dahilan kung bakit ginagawa ng napakaraming tao to. No? Nabalitaan nila at some point na posible kang kumita sa pagpo-post ng videos mo online. Pag nakakuha ka ng maraming views, posible kang magkaroon ng pera sa internet. Kaya every time na nakakita ako ng videos na to, no, hindi ako naiinis sa kanila, ni hindi ako natatawa sa kanila. Ang una kong nararamdaman awa. Naawa ako sa mga taong to, no? Kasi literal na nagpapakita sila ng sintomas ng kahirapan. People who are doing whatever it takes, no, para alam mo yun, magkaroon sila ng shot sa mas magandang buhay dito sa Pilipinas. At ang lungkot niya mga pre, no? Ang lungkot niya talaga. Hindi ito pang di-discourage sa mga taong sumusubok sa mundo ng content creation, no? Kung sa tingin mo ito yung pinakamagandang paraan para sa iyo para i-express yung kung ano yung sa tingin mo pwede mo i-express online. No? Kunwari, naniniwala ka talaga no na you can be entertaining at times. Naniniwala ka talaga na meron kang thoughts na sa tingin mo ay interesante para sa mga tao. Naniniwala ka no na meron kang creativity when it comes to video creating, 'di ba? Meron kang writing skills na sa tingin mo pag ginawa mong film, maganda talaga ipakita sa iba. Or meron kang talent na gusto i-showcase, no? Magaling ka mag-edit, magaling ka kumanta, no? At gusto mo siya i-showcase through videos, walang problema, pre. Sa tingin ko, napakaganda ng content creation para sa'yo, no? Kung isa ka sa mga tao may taglay na ganito. At sasabihin ko sa inyo, no? Isa to sa bumago ng buhay ko, mga pre, no? Napakarami ko ring oportunidad na nagbukas, no? Dahil lang dito sa presensya ko sa mundo ng internet. So, hindi ako manggi-gatekeep ng mga tao, no? Hindi ko kayo pipigilan kung nangangarap kayo na gumawa ng videos sa internet dahil lang gusto nyo tong gawin. Pero ipapamukha ko sa inyo, no? Na mukha kayong tanga kung gagawin nyo lang to for the sake of money. At alam ko may magsasabi dyan, ikaw nga nagvi-video ka para sa pera eh. Diba ikaw nga gumagawa ka content para sa pera eh. Gusto ko lang sabihin sa inyong lahat no, na sinimulan ko tong platform ko 13 years ago mga pre, or 12 years ago. Sinimulan ko to nung 17 years old ako na wala akong magawa. Ni wala pang monetization nun sa Facebook mga pre, no? Hindi pa kalat yung impormasyon na pag sumikat ka online, posible ka magkapera. No? Sinimulan ko to na walang idea na posible mo palang pagkaperahan itong content creation. Meron lang ako ilang jokes no, na gustong sabihin sa mga tao kaya gumawa ako ng page mga pre. Isa siyang bagay na madalas kong gawin kasi masaya siya para sa akin noon pa lang. At syempre masaya ako ngayon dahil nag-earn na ako ng pera sa kanya. Hindi ko naman ginusto to. No? Nangyari lang. Pero dito na pumapasok yung kalungkutan mga pre. No? Dito pumapasok yung kalungkutan para sa akin. Dahil maraming tao ang nag-aasam na maging content creator dahil nabalitaan lang nila na may pera. At kung yung interest mo sa paggawa ng videos ay nagmumula lang sa interest mo magkapera, maraming tao ang magmumukhang tanga talaga online. Kasi hindi nagmumula yung paglikha mo sa kagustuhan mo lang maging malikhain. No? Hindi siya nagmumula sa interest mo na merong iparating sa ibang tao. Hindi siya nagmumula sa interest mo na mang-entertain lang talaga ng iba. Magmumukha siyang tanga kasi alam namin na hindi ka sincere sa mga pinagpo-post mo online. Walang passion, walang soul yung mga post nyo online kasi alam natin lahat na ginagawa lang nyo to para sa pera at nakakalungkot siya tingnan mga pre. Ang mapapansin mong something in common ng mga content creators na nagpo-post lang for the sake of numbers, no, for the sake of money, ay yung mga taong sobrang hayok agad magkaroon ng maraming followers. Follow to follow, di ba? Yun yung una nilang ginagawa. Pumupunta sila sa mga group kung saan ang intention nila maghanap ng mga taong pwede nilang i-follow tapos in hopes pwede silang i-follow pabalik. Tinatawag nila tong yakapan, di ba? Niyakap yung content mo, yayakapin ko yung post mo, no? In return, sana yakapin mo rin yung mga pinopost ko pabalik. Ganito, no? Pumupunta sila sa mga ganitong groups online, no? Para maghanap ng mga taong susuporta sa mga post nila. Makabasa tayo dito ng mga post na ganito, follow for follow, di ba? Nagte-trade sila ng following sa isa't isa. Na alam nating in the long run, hindi gagana kasi napakawalang kwenta nito eh. Walang kwenta kung makakapagparami ka ng followers sa ganitong paraan kasi hindi naman authentic yung dahilan kung bakit ka finalo ng isang tao. What if wala silang idea sa post nyo no, ng isa't isa? Pero finalo nyo yung isa't isa no, kasi nag-trade lang kayo ng following dahil sa tingin nyo, ito na yung susi sa pagsikat nyo online. Pero it doesn't work that way. Hindi gumagana sa ganoong paraan ng content creation. Dumadami ang followers mo no, dahil naging creative ka no, at nagkaroon ka ng series of videos na nakikita ng mga tao na interesting at gusto nilang sundan ka kasi gusto nilang masundan pa no, yung ganitong uri ng videos na lalabas sa newsfeed nila. Yung ganitong follow to follow, wala siyang kwenta sa totoo lang. Ganito may post dito no. Ugaliin natin makipag-engage sa mga kapwa nating content creator para mabilis tayong umangat. Hindi kayo aangat sa ganitong paraan. Nagiging honest lang ako sa inyo no. Ang engagement nangyayari siya ng natural kasi meron kayong interesting videos no. At pag meron kayong interesting na pinopost online, syempre mapapa-comment yung mga tao diyan kung ano man yung saloobin nila diyan sa bagay na ginagawa nyo. Naaawa ako sa mga ganitong post sa totoo lang no. At naaawa ako sa mga videos na napapanood ko kasi
Gaya nito, no? Isipin mo, no offense sa inyo, no? Sir Brigido, pinost mo to online, so okay lang pag-usapan to publicly. Pero, man, look at this. This is just a sad video para sa akin, pre, no? Mama. Brum, 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 brum. Pipip. Brum, brum, brum. Pipip. Man, imagine, anong klaseng dignidad yung sinasakripisyo mo for the sake of virality, di ba? Para sa virality, nag-diaper ka, nagmamama ka dito, hindi ko alam kung, sabi niya dito, just for fun lang, jokes lang, pero this is sad, pre. This is some sad shit. Ito, isa pa sa mga madalas na words na gamitin ng mga tao dito, no? Legit resbacker. Ibig sabihin, rumeresback siya ng follow. Pag finalo mo siya, ifa-follow back ka rin niya, no? Pag nag-like ka sa kanya, magla-like siya pabalik. At panoorin natin yung video na, no? Ayaw mo sigbash-bash, ha? Mag-comment, dani mo. Dapat ka nang nindot. I-follow ko ni... Ayan, ang encourage siya na i-follow nyo raw siya. No? At ginagawa nila halos lahat for the sake of virality. Meaningless dancing around. Tingnan nyo ito, no? So, mayroon tayong makikita ng ganitong videos. Ito rin yung malungkot sa word na content creation, mga pre. No? Kasi dati, hindi naman content creator yung tawag sa mga taong nagpo-post online. Hindi pa sikat yung word na content creator. No? Nung sinimulan ko to 12 or 13 years ago, no? Nung 17 years old ako na wala akong magawa, hindi content creator yung tawag sa akin, mga pre. Isa lang akong tao na may gustong i-express online. No? Meron ako mga naiisip na jokes. At pag wala akong naiisip na joke, ilang araw akong hindi magpo-post kasi hindi ako content creator, no? Isa akong tao na from time to time nagiging creative kaya nagkakaroon ako ng content. Hindi ako content creator, hindi ako manlilikha ng content online dati, no? Merong content yung page ko kasi from time to time noon, no, nadadapuan ako ng creative juices at nakakalikha ako. Hindi ko trabaho lumikha. Isa siyang duty na ginagampanan ko, no, para yung mga ideas ko masakatuparan ko. Para yung mga ideas ko maparating ko sa ibang tao. So kung wala akong ma-post, hindi nyo ako makikitang gumagawa ng ganito. Maintindihan ko, no, kung nasa stage na yung online presence mo kung saan posible mo na siyang tawaging career. Pwede mo nang tawagin yung sarili mo na content creator. Kailangan mo puwersahin yung sarili mo lumikha. Kasi it pays the bills, no? Sige, sabihin na natin, dito na papasok na hindi na lang siya basta passion, no? Hindi na lang siya basta ginagawa mo for creativity. Ang ingay ng mga aso! Ginagawa mo na siya kasi kabuhayan mo na siya. Sige, tawagin na natin, no? Pwede na natin sabihin na isa ka ng content creator. Pero doon ako nalulungkot, mga pre, no, sa salitang yon, no? Kasi once na maging trabaho na kasi yung content creation, no, it just takes the fun out of it, di ba? Pag nawala na yung passion aspect sa ganitong bagay, makikita mo naman napaka-soulless na na mga gawa. Hindi gaano mga panahon, no, nung golden age ng YouTube, mga pre, kung saan yung mga tao sobrang creative. Gaya nito, si Mystery Guitar Man, ito yung mga unang pinanood ko sa YouTube noon, no? Stop motion music short. Legit na creative yung mga tao noon. No? Nagpo-post sila online kasi kailangan nilang gawin to eh. Gusto nilang i-actualize yung mga ideyang naisip nila. Yun yung pinagkaiba ng content creation dati sa content creation ngayon. Dito ako nalulungkot, mga pre, sa totoo lang. No? May tendency kasi, no, na parang ginagamit nila for engagement yung mga nakakaawa nilang kaanap. Maraming tao yung naiinis sa ganito, no? Kasi parang ina-exploit mo yung tao may sakit. Minsan, ina-exploit pa nga ng ibang tao yung mga yumao nilang kamag-anak, no? For content. Marami na galit sa kanila, pero ako sa totoo lang, naawa ako, mga pre, no? Kasi alam natin lahat na they're trying to do this kasi umaasa sila, no? Na baka ito na yung solusyon, no? Para matakasan man lang nila yung kahirapan. Ang lungkot, mga pre, sa totoo lang, no? At nakakalungkot, no? Dahil wala silang idea na kung ang inaasahan mo lang sa Facebook monetization, hindi ka rin naman ganoon giginhawa. Kasi papakitaan ko kayo, no, ng realistic expectation nyo, no, kung magkano yung pwede nyong kitain sa isang 1 million view na reels. Ito may pinost ako, no, kasi trip lang. Kasama ko si Dionela noong nakaraan, no, at marami nagpa-picture sa kanya. Tapos naisip ko lang mag-joke, no, na ayaw, sikat din ako, gawa kaya ako ng video na parang bitter. Pinilalang sikat din ako. Last na idea. May blue badge po ako. So yan, yung reel ko na yan, nagkaroon siya ng 1.3 million views. At ito yung kinita ko sa ganito karaming views, mga pre. Ganito karaming reaction.
$18 for 1.3 million views. At hindi sa lahat ng panahon makakuha ka ng ganitong klaseng views online. No? Napakaraming times na magfa-flop ka. Kaya ako nag-aasam ka na baka dito ka na yumaman pag nagkaka-million views ka lagi magiging maginhawa na yung buhay mo. Hindi. Kahit sa level of fame na meron ako dito sa Facebook mga pre, na meron akong 1.1 million followers, hindi siya ganoon kaginhawa pagdating sa pera. Noon siguro kung maaga-aga ako naging sikat, posible pa maginhawa ang buhay ng mga content creators kasi hindi pa nag-aagawan lahat sa brand deals. Konti pa lang may millions of views nun. No? So, madali kang lalapitan ng mga brands, di ba? Pwede kang lapitan ng Mountain Dew, ng Knorr, ng Milo and shit. Kumbaga, iba't ibang brands, ikaw yung agad na makikita. Pero ngayon kasi, sobrang dami ng content creator. Sobrang dami na rin nagkakaroon ng millions of views. At kung hindi ka top of the top, kung hindi ikaw yung may pinakamataas, hindi naman sa'yo lalapit yung mga brand deals. At syempre, kung ikaw yung tipo ng tao na gaya ko, na hindi naman tinatanggap lahat na pwedeng pagkakitaan online, gaya ng mga online promotion na sugal o pagpapromote ng mga politicians, di ba? Lalong mabagal yung pera. Ano lang to, pagsaset lang ng realistic expectation para sa mga tao. Pero ginagawa ko pa rin siya, kasi it's fun for me to do. From time to time, gusto ko lang din mag-post sa Facebook page ko kasi I have fun doing this, no? At minsan, pag may kailangan ako sabihin, meron akong outlet ng thoughts ko na mapaparating ko sa ibang tao. At masaya na ako doon. At yun din siguro yung dahilan kung bakit nagkaroon ako ng somewhat successful online presence, no? Kasi kung gusto mo maging successful dito, kailangan mo yung consistency. At sa dalawang paraan mo lang makukuha yung consistency, pre, no? Either gusto mo lang siyang ginagawa, you're having fun doing it, no? So regardless kung kumikita ka o hindi, magpuput ng mga content mo online at mahasa ka na mahasa sa ginagawa mo, posible kang maging successful. Or kung nakikita mo lang to bilang isang career path, di ba? Kailangan mo magkaroon ng realistic goals na for the first few months or years, hindi ka ikita, no? Pero huhusayan mo lang, no? Magpa-practice kang mag-edit, magpa-practice kang mag-generate ng idea, magpa-practice kang magsulat ng mga script mo, no? Kung hindi ka, kagaya ko, no? Na alam mo yun, madaldal lang talaga. Magpa-practice kang i-develop yung naturality mo sa camera, magpa-practice kang i-develop yung audio quality mo, di ba? Mag-aaral ka sa technical part, no? Ng pag-i-improve ng audio mo, di ba? Aaralin mo yung every aspect of it. Tapos magiging open ka for failure. Magiging open ka na baka hindi mag-workout to in the future pero ginagawa mo pa rin siya, naging consistent ka sa kanya. Baka magkaroon ka pa ng chance for success dito sa field na to. Pero kung kagaya ka lang nung karamihan ng mga tao online na nakabalita na maraming pera sa Reels, kaya sinusubukan maging viral sa kahit na anong paraan, kahit pa ikapahiya nila, kahit pa gamitin nila yung mga hindi na magandang gamitin para lang sumikat online, malaki ang chance na hindi ka rin maging successful dito sa bagay na to. Kasi kung gagawin mo siya para sa pera, wala yung pera sa simula. Ang makukuha mo lang napakaraming disappointments. Kasi walang easy money sa field na to. At nakakalungkot na maraming tao na makikita mo yung pagiging desperado nila para dun sa chance ng ginhawa through content creation. At yun lang na may video na to mga pre. Sheesh.